Si Bian Jianwu ay halos hindi makapaniwala sa ginawang pagpasabog ni Xiao Honglian sa kanyang oil refinery. Wala silang inaasahan na ganitong galaw ni Xiao Honglian, at lahat sila ay napabilib sa leader ng Yangshan base. Sa mga sandaling iyon, ang mga mata ni Xiao Honglian ay kumikislap pa rin ng kakaibang liwanag habang sumisigaw siya na may bahagyang baliw na tono, ang saya nito. Ngunit walang nakakaalam na ang oil deposit ng Yangshan base ay hindi lamang isa. Nagtago pa si Xiao Honglian ng 500,000 drum ng krudo sa isang sikreto pang lugar. Sa mga oras na yon, lumapit si Bian Jianwu at binati siya, "Captain Xiao, talagang may tapang ka, ang desperadong hakbang na ito ay malaki ang naitulong para mapagaan ang ating sitwasyon." Ngunit winasiwas lang ni Xiao Honglian ang kanyang kamay at sinabi, "Magmadali tayong lumabas habang magulo pa ang horde. May pagkakataon pa tayo." Nag-alala si Meng Xiu at nagsabi, "Halos isang malawak na karagatan na ang paligid, mas mahirap nang makalabas ngayon. Kung susubukan nating lumanggoy patawid, siguradong aatakihin tayo ng mga copper-armored flying zombies, at magiging sitting ducks tayo." Si Xiao Honglian, habang kinakagat ang kanyang mga ngipin, ay nagsabi, "Sa puntong ito, kahit gaano pa kapanganib, kailangan nating subukan. Ito na ang huling pagkakataon natin." Sa mga sandaling iyon, lumapit ang demolition expert at mekaniko ng investigation team na si Ejikang at nagsabi, "Maaari akong makagawa ng speedboat upang makatakas tayo." Agad na nagtanong si Shoga Shingteng, "Anong mga materyales ang kailangan mo? Sabihin mo lang at ihanda ko agad. Wala na tayong oras." Kalma lang na sinabi ni Ejikang, "Kailangan ko ng sasakyan, mas mabuti kung truck, pero kahit bisikleta ay pwede na kung wala ng iba. At kailangan ko ng ilang tao na marunong sa mekanika para tulungan ako." Sa mga oras na yon, tumingin si Bian Jianwu sa kanyang G-Shock na relo at sinabi, "May 15 minuto na lang tayo." Sobrang lawak ang sakop ng mga zombie sa snowfield, at ang mga zombie sa labas ay hindi gaanong naapektuhan. Pati ang mga zombie sa tubig ay desperadong lumalangway patungo sa pampang. Kapag muling magsama-sama sila, tiyak na palilibutan nila ang Central Lake, at magiging mahirap na ang pagtakas. Tinupi ni Ejikang ang kanyang mga manggas at sumigaw, "Bigyan niyo ako ng 10 minuto." Pagkasabi nito, sinimulan na niyang gawin ang speedboat. Sa mga oras na yon, tumawag si Jiang Yi kay Bian Jianwu at sinabi, "Hindi pa sumusuko ang mga zombie sa labas sa paglibot sa shelter, at maraming copper-armored flying zombies ang umiikot sa ibabaw ng lawa." Sinabi ni Bian Jianwu, "Magbe-breakout kami sa loob ng 10 minuto. Magaling ka sa pagbaril, pwede mo bang asikasuhin ang mga abalang zombing iyon sa himpapawid?" Napabuntong hininga si Jiang Yi at sinabi, "Kaya ko, pero malalantad ang posisyon ko. Pero dahil sa pagkakaibigan natin, napagdesisyonan ko na harapin sila." Ang mechanical master na si Ejikang ay mabilis na nakagawa ng isang simpleng assault boat, na kaya lang magsakay ng 10 tao. Napagdesisyonan ng investigation team na isama si Xiao Honglian at ilang mahahalagang miyembro para mag-breakout. Pagkatapos maghanda, binuhat ni Baili Changqing ang assault boat patungo sa harap ng gate. Samantala, ipinaalam din ni Bian Jianwu sa mga puwersa sa labas, "Maghahanda na kami sa breakout ngayon, maghanda kayong lahat para suportahan kami." Binuksan ni Xiao Honglian ang 7-layer alloy gate ng shelter, at agad na tumama ang isang matinding init mula sa labas. Bitbit ni Baili Changqing ang assault boat at agad itong ibinagsak sa tubig, at pagkatapos ay mga 100 tao ang tumalon papasok sa bangka. Si Ejikang ang namahala sa pagpapatakbo ng bangka, habang ang iba naman ay nagbabantay. Tulad ng inaasahan, ilang segundo pa lang matapos magsimula ang propeller, isang grupo ng mga copper-armored flying zombies ang biglaang sumugod pababa sa kanila. Nakatayo sa harapan ng bangka, galit na nagpaputok si Bian Jianwu gamit ang isang specially made na handan. Ang bawat isa sa bangka ay mga makapangyarihang mutant, ngunit dahil sa masikip na espasyo sa maliit na speedboat, hirap silang gamitin ng lubos ang kanilang kakayahan. Bigla, isang lumilipad na zombie ang sumugod kay Bian Jianwu mula sa gilid. Hindi pa nakapaglabas si Woody ng kanyang floating cannon nang isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa itaas. Ang ulo ng copper-armored flying zombie ay napuruhan, si Jiang Yi ang bumaril. Nakatayo siya sa isang mataas na lugar, kalmadong nire-reload ang kanyang baril, at patuloy na tinatarget ang mga lumilipad na zombie sa itaas ng bangka. Si Woody, na hawak ang sniper rifle, ay bumulong ng may inis, "Madali lang yan, sino bang hindi kayang bumarel mula sa malayo? Kaya ko rin yan."
Agad siyang pinigilan ni Baili Changqing at sinabing, huwag mo nang subukan, masyadong maliit itong bangka, baka tumaob tayo sa recoil ng sniper rifle. Wala nang nagawa si Woody kundi ilapag ang baril ng may sama ng loob. Bigla, bumagal ng husto ang bilis ng bangka, na parang natali sa damo sa ilalim ng tubig, kaya hirap na silang makausad. Lumabas na maraming zombie ang nagtipon sa kanilang maliit na bangka, at ang iba pa'y nasabit sa propeller. Naging seryoso ang ekspresyon ng lahat, at wala nang magawa si Ye Jikang kundi ibigay ang lahat ng lakas ng makina para lang umusad ng kaunti. Ngunit napakarami ng mga zombie sa pampang, at kahit makarating sila roon, magiging mahirap pa rin ang pagtakas. Nang makita ito, kinagat ni Woody ang kanyang mga ngipin at tinaas ang kanyang mga kamay, na biglang napalibutan ng dose-dosenang nagniningning na mga floating cannon. Sumigaw siya, ibubuhos ko na lahat laban sa mga patay na ito. Sa mga sandaling iyon, pinigilan siya ni Bian Jianwu, itigil mo na ang floating cannon mo. Ako ang kapitan dito, hindi mo pwedeng agawin ang eksena. Malakas na ang kapangyarihan ng floating cannon, pero may malaki itong kahinaan, hindi lang nito inuubos ang kakayahan niya bilang mutant, kundi pati ang kanyang mental energy. Kung sumobra si Woody, maaaring dumanas ng backlash ang kanyang katawan. Katulad ito ng kapangyarihan ni Bian Jianwu na silence, kaya't naging maalalahanin siya kay Woody, umaasang hindi siya matutulad sa kanya. Humakbang si Bian Jianwu paabante, itinaas ang kanyang sunglasses, at bumulong, panahon na para tapusin ito. Nagsisidatingan ang di mabilang na mga zombie, palangway patungo sa bangka nila. Kung hindi sila agad makakarating sa pampang, tiyak na tataobin ang improvised assault boat nila. Kapag bumagsak sila sa tubig, kahit gaano sila kalakas, mawawala ng saysay ang kanilang kakayahan, at tiyak silang kakainin at pupunitin ng mga zombie. Alam ni Bian Jianwu na kung hindi sila aksyon ngayon, magiging huli na ang lahat. Habang handa na siyang alisin ang kanyang sunglasses, bigla siyang pinigilan ni Baili Changqing, "Boss, huwag po. Tingnan mo ang dami ng horde. Kahit gamitin mo ang silence, baka hindi pa rin tayo makalusot." Alam ni Bian Jianwu na tama siya, sa totoo lang, isa lamang siyang Delta-level mutant at hindi kayang magpakitang gilas ng ganoon kadali. Bagaman malapit na sa Epsilon level ang kapangyarihan ng silence, malaki ang limitasyon nito, at may matinding side effects. Kung pwede lang sanang gamitin ito ng walang tigil, o kung 10 beses na mas malakas ito, wala sanang banta mula sa daan-daang libong zombie. Si Xing Yixian, na nagmamasid mula sa pampang, ay labis ding nababahala dahil alam niyang kung mamatay ang investigation team sa Tianhai City, ang Death's Love ay maaaring bumagsak sa lungsod anumang oras. Sinumpa niya sa sarili, bakit hindi na lang umuwi ang mga pakialamerong ito matapos ang huling alon ng zombie. Kayo rin ang may gawa nito. Gayunpaman, wala ring magawa si Xing Yixian sa mga sandaling iyon at sumigaw na lang sa kanyang mga pari, "Mga lakay. Gawin niyo ang lahat para iligtas ang investigation team. At kung sakali, kailangan nating iligtas kahit ang kapitan nila." Ngunit napakalakas ng mga copper-armored flying zombies, at may ilang daan pa sa kanila. Sa loob lamang ng ilang minuto, 5 mutant priests ang napunit sa mga zombie. Wala namang pakialam si Xing Yixian, sa huli, babalik din ang mga kakayahan kay Yuan Kongya, kaya para sa kanya, hindi iyon masama. Sa mga oras na yon, pabirong inutusan ni Jiang Yi ang lahat na sumakay sa snow vehicle, at pinaarangkada niya kay Uncle Wu, paikot-ikot sa mga zombie. Agad na umagaw ng pansin ng maraming zombie ang snow vehicle, na sumisigaw at humahabol dito. Pero sa huli, laman at dugo lang sila, hindi sila kayang makipagsabayan sa bilis ni Jiang Yi. Nasa manibela si Uncle Wu, habang si Jiang Yi, na nakasandal sa sunroof, ay nagpapaputok ng walang tigil, at si Natsu Chongli at Liang Yu naman ay nagtatapon ng mga granada, pinapatay ang maraming zombie. Habang pinapanood ang mga walang isip na zombie na tumatakbo, tumawa si Jiang Yi, mas baliw na ang mga zombie ngayon, pero mas bobo rin sila, nawalan na ng kontrol at utos. Tama nga ang hinala ko, bumabalik lang sila sa kanilang pinaka-primal na estado. Sa mga sandaling iyon, napaisip si Jiang Yi, sa ganitong sitwasyon, paano haharapin ni Xing Yixian at Yuan Kongya ang problema. Parang lalong nagiging hindi kontrolado ang mga bagay-bagay. Sa totoo lang, may paraan sina Yuan Kongya at Xing Yixian para kontrolin ang mga zombie, pero sa puntong ito, huli na para gawin yon. Habang tahimik na nagko-coordinate ang mga tao sa assault boat at unti-unting nakakalayo mula sa mga zombie sa tubig, malapit na silang makarating sa pampang. Ngunit sa pampang, mas nakakatakot pa ang dami ng mga zombie na naghihintay sa kanila, kaya't labis na nababahala si Xing Yixian.
Bigla siyang lumipad, at sa isang iglap, bumagsak siya sa harap ng maliit na bangka. Nang makasampa siya sa assault boat, sinabi ni Xing Yishan kay Bian Jianwu, Mr. Bayan, napakarami ng mga zombie, mukhang mahihirapan tayong makatakas. Gusto mo bang iligtas na kita mula rito? Sa kahit anong paraan, kailangan mong pigilan ang Jiangnan region sa paggamit ng Death's Love sa Tianhai City. Ngunit sa mga oras na iyon, matuwid na pinigilan ni Bian Jianwu ang kanyang galit. Ano nang silbi ng iligtas ako lang? Kung hindi natin maresolba ang isyu ng zombie sa loob ng 24 na oras, wala ni isang tao sa Tianhai City ang makakaligtas. Matapos ipahayag ni Bian Jianwu ang kanyang kahandaang isakripisyo ang buhay niya, halos mabaliw si Xing Yishan. Sa kanyang pananaw, kung hindi dahil sa biglaang pagdating ni Bian Jianwu at ng kanyang team sa Tianhai City, matagal nang nagtagumpay ang plano nila ni Yuan Kongya. Mula sa malayo, napansin ni Jiang Yi na tila balisa si Xing Yishan, kaya nagtaka siya at naisip, hindi ba kontrolado nila ang mga zombie? Nagbago na ba sila ng plano? Ayaw na ba nilang isuko ang mga halimaw na pinaghirapan nilang palakihin at nagpapanggap lang sila? Biglang sumigaw si Woody sa takot, Captain, anong nangyayari sa'yo? Lumabas na muling umubo ng malakas si Bian Jianwu at sa pagkakataong ito, mas marami pang dugo ang lumabas. Nagalit agad si Woody, at biglang naglabasan ang kanyang mga floating cannon, agad na dinurog ang libu-libong mga zombie sa paligid nila. Ang galaw na ito ay nagbukas ng dugo ang daanan. Si Bian Jianwu, pilit na pinipigilan ang kanyang panghihina, ay nagsabi sa lahat, bilisan nyo ang pag-breakout. Mula sa malayo, pinanood ni Liang Yu ang eksenang iyon at kinunot ang noo. Ang mga bilang ng zombie na nakuha natin ay kaunti lang, may daan-daang libong zombie pa rin ang pumapalibot sa kanila. May pag-asa pa kaya silang makalabas? Sa mga sandaling iyon, naging seryoso rin ang mukha ni Jiang Yi. Posible bang wala na talagang kontrol sa horde ng zombie? Nawalan na ba ng kontrol si Xing Yishan? Kung ganoon, nasa panganib tayong lahat. Biglang umisi si Jiang Yi, tila may iniisip na kakaiba, at sinabi, mukhang kailangan ko ng magpasikat. Pagkasabi nito, naghanda siyang umakyat sa bubong ng sasakyan. Agad na lumapit si Xu Chongli at nagtanong, Boss, anong gagawin mo? Tiningnan ni Jiang Yi ang matabang si Xu Chongli at malamig na sinabi, plano kong gamitin ang Dimensional Gate para iligtas sila. Napanganga si Xu Chongli, kung balak mo silang iligtas, bakit ngayon mo lang naisipan? Ang Dimensional Gate ni Jiang Yi ay may saklaw na 300 metro lang, pero walang pagkonsumo o cooldown time. Ibig sabihin, basta mabilis kumilos si Jiang Yi, kaya niyang mag-teleport na parang instant. Ngunit sinabi niya kay Xu Chongli, ang rescue na sinasabi ko ay hindi ang iniisip mo. May natitira na lang tayong 16 na oras bago dumating ang Death's Love. Nagpatuloy si Jiang Yi, kung hindi ako nagkakamali, wala nang pakialam ang Jiangnan region sa kaligtasan ng investigation team. Napagplanuhan na nila ang paggamit ng Death's Love, at ang 24 na oras na palugit ay isa lang dahilan para bigyan ng oras sina Bian Jianwu at ang iba pa. Nang marinig ito, nanginig si Xu Chongli at tiningnan si Jiang Yi na may halong pag-asa, Boss, tumakas na tayo. May oras pa tayong makalabas ng Tianhai City. Kahit isang araw pang buhay, sulit na. Sandaling tumigil si Jiang Yi at nagpakita ng makahulugang ngiti, sinabi ko na noon pa, kung talagang hindi natin mareresolba ang horde ng zombie, magpapasikat ako. Ito na ang huling pagkakataon natin. Kahit na mabigo tayo, pwede pa rin tayong tumakas. Pagkasabi nito, tumalon siya sa Dimensional Gate, at pagkatapos mag-teleport sa itaas ng mga zombie, binuksan niya ulit ang gate. Nasa loob ng sasakyan, nag-aalala ang mga tao, kahit si Huahua ay nakataas ang mga tainga, puno ng tensyon ang mukha. Si Uncle Vu, habang may nakasukbit na rocket launcher sa balikat, ay sinubukang pakalmahin ang lahat, kailangan nating magtiwala kay Jiang Yi. Habang paikot-ikot ang sasakyan, sinabi ito ni Uncle Vu habang hindi tumitigil sa pagpapaputok ang kanyang rocket launcher, binabasag ang mga zombie na humahabol sa kanila. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong plano ni Jiang Yi, pero alam ng lahat kung anong klase siyang tao. Lagi siyang maingat, hanggang sa nakakainis, hindi siya kailanman magpapakariski kung hindi siya sigurado. Sa oras na yon, ang investigation team na nasa Pampang ay ganap ng napalibutan ng horde. Si Xing Yishan ay lumulutang sa ere, tuloy-tuloy na ginagamit ang kanyang kapangyarihan para itaboy ang mga zombie. Bawat pagbuga ng kanyang kapangyarihan ay nakakapatay ng dose-dosenang mga zombie, pero kahit nagaano kalakas sila, sa harap ng napakalaking alon ng mga zombie, parang isang patak lang sa dagat ang nagagawa nila.
Hindi nagtagal, nagsimulang mapagod si Xing Yishan. Sinubukan niyang muli na hikayatin si Bian Jianwu na sumama sa kanya, pero malamig pa rin siyang tinanggihan ni Bian Jianwu. Kung gusto mong umalis, umalis ka na mag-isa. Makikipaglaban ako hanggang sa huli kasama ang aking mga kasamahan. Nang marinig ito, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Xing Yishan, at sa isip niya ay nagmumura siya, ang hangal mong tao, manatili ka rito, tiyak na kamatayan yan. Hindi ako at si Yuan Kongya ang mamamatay kasama mo. Kapag pinatay na ng mga zombie kayong lahat, kukontakin ko si Bloodvine para mag-self-destruct ang natitirang mga zombie, at ipapakita sa lahat na nagkaroon ng mutual destruction, na maaaring makapigil pa sa pagdating ng Death's Love. Habang iniisip ito, ginamit ni Xing Yishan ang kanyang kapangyarihan upang lumipad palabas sa labanan. Biglang bumaba mula sa dimensional gate si Jiang Yi. Nagulat si Bian Jianwu at ang iba pa, ano nang ginagawa mo rito? Ililigtas mo ba kami? Lahat ay tumingin kay Jiang Yi, nagulat at bahagyang nakahinga ng maluwag, nakikita siyang parang huling pag-asa nila. Nagkukunwaring pagod si Jiang Yi at hinal na sinabi, napakasama ng sitwasyon ngayon, kaya ko lang iligtas ang isang tao gamit ang aking special ability. Nang marinig ito, labis na nadismaya ang lahat. Ang pagliligtas ng isang tao ay hindi makakatulong, tiyak pa ring malalamon sila ng mga zombie, at hindi nito mababago ang pagdating ng Death's Love. Sa puntong iyon, seryosong sinabi ni Jiang Yi, mayroon akong hindi paganap na ideya. Agad na sumagot si Wudi, tama na ang paligoy-ligoy, sabihin mo na. Diretso nang sinabi ni Jiang Yi, naalala niyo ba ang Frost Essence na binigay ni Yuan Kongya? May dalawang kakayahan ang Frost Essence. Una, ang paggising ng mga hindi pagising, at ang pangalawa, ang pagpapalabas ng potensyal at pagpapalakas ng kakayahan ng mga gising na. Mukhang nauunawaan na ni Bian Jianwu ang ibig sabihin ni Jiang Yi. Sa mga sandaling iyon, malalim na huminga si Jiang Yi at nagsabing, ginamit ko na rin ang Frost Essence, at wala naman akong naramdamang side effects, at malaki ang naitulong nito sa pagpapalakas ng aking mutant power. Hindi inaasahan, biglang nagsalita si Xiao Honglian, ginamit ko rin ang Frost Essence. Kung tama ang tanda ko, ginamit din nila Wei Dinghai at Xing Chan. Nang marinig ito, nabigla si Jiang Yi, iniisip, plano ko sanang linlangin ang ilang tao na gamitin ang Frost Essence, hindi ko inakala na nagamit na pala nila ito. Ibig sabihin ba nito kapag namatay sila, lalong lalakas si Yuan Kongya? Si Bian Jianwu ay di masyadong naniniwala, at nagsabi, iminumungkahi mo ba na gamitin namin ang Frost Essence para palakasin ang aming lakas at makapag-breakout? Tumango si Jiang Yi, mukhang ito na lang ang natitirang paraan. Lahat kayo ay mga top mutants, at sa tulong ng Frost Essence, baka malampasan nyo ang inyong mga limitasyon at malaki ang itataas ng inyong combat effectiveness. Baka magkaroon tayo ng pagkakataong makalabas. Agad na nagboluntaryo si Wudi, boss, ako na ang mauna. Agad na kinuha ni Jiang Yi ang isang Frost Essence mula sa kanyang dimensional space at iniabot ito, meron akong isa dito na pwede mong gamitin. Tiningnan ni Bian Jianwu ang Frost Essence ng seryoso. Kahit na nakasuot ng sunglasses, naramdaman pa rin ni Jiang Yi ang malamig na tingin ni Bian Jianwu. Biglang nakaramdam si Jiang Yi ng kaunting pagka-guilty, takot na baka mabasa ng matandang tuso ang kanyang munting plano. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Bian Jianwu ang ice crystal na ibinigay sa kanya ni Jiang Yi, kumbinsido siya sa mungkahi. Kaya't hindi na niya kinuha ang dalawang ice crystal na ibinigay sa kanya ni Yuan Kongya. Kailangan niyang itabi ang mga yon para sa research lab sa Jiangnan. Kahit gaano pa kapanganib ang sitwasyon, alam niyang wala ng ibang paraan kundi gamitin ang ice crystal ni Jiang Yi. Sa puntong ito, kailangan na nating subukan, matatag na sabi ni Bian Jianwu. Sumigaw si Wudi, hayaan mo na rin akong gumamit. Agad na sumang-ayon ng iba, sabik na sumali. Sama-sama tayo dito, sabi nila, alam na kahit may posibleng epekto ang ice crystal, wala na silang ibang pagpipilian. Wala nang lugar para magdalawang isip kahit na ito'y delikado. Ngunit umiling si Bian Jianwu. Hindi. Sapat na kung ako lang ang gagamit. Tinitigan niya si Jiang Yi ng matagal habang hinahawakan ang ice crystal. Kung gagamitin ko ito, magkakaroon ako ng utang na loob kay Jiang Yi, sabi niya sa sarili. Ang ice crystal ay maliit, malambot, at malamig parang buhay. Sa walang pag-aatubili, idiniin ni Bian Jianwu ang malamig at puting bilog sa kanyang noo. Napangisi si Jiang Yi. Ito mismo ang gusto ko, inisip niya. Ngayon, habang ang ice crystal ay dumadaloy sa kanyang isipan, nanonood si Jiang Yi na may pagtataka. Hindi niya inasahan na gagamitin ni Bian Jianwu ang ice crystal.
Nakaramdam si Jiangyi ng pananabik. Ang kapangyarihang binuksan ng ice crystal ay walang katumbas. Hindi pa ito nararanasan ng Tianhai City. Hindi mapipigilan. Mula sa malayo, alam ni Shen Yishen ang katotohanan, hindi na magtatagal si Bian Jianwu. At kapag namatay siya, ang kanyang kapangyarihan ay mapupunta kay Yuan Kongya. Sa ganitong paraan, magiging isang tunay na Epsilon-class mutant si Yuan Kongya, ang pinakamalakas na level 5 na nakita ng sangkatauhan. Ang kanilang pinakahihintay na plano ay malapit ng maganap. Habang ini-absorb ni Bian Jianwu ang ice crystal, hindi siya nagpakita ng kasiyahan. Sa katunayan, mukhang hindi komportable, parang hirap na hirap ang kanyang katawan na pigilan ang lakas na dumadaloy sa kanya. Hindi nagtagal, isang napakalakas na aura ang bumalot sa kanya, napakalakas na kahit si Jiangyi ay nakaramdam ng takot na dumaloy sa kanyang katawan. Ang lahat sa paligid niya ay biglang nagpakondisyon, parang nasa harap sila ng isang puwersa ng kalikasan na hindi mapipigilan. Dahan-dahang tumindig si Bian Jianwu. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses, inilantad ang kanyang mga mata, dati kulay abo, ngunit ngayon ay nagliliwanag ng dalawang maliwanag at sagradong ilaw. Para bang kaya na niyang makita ang lahat. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganito, malumanay niyang sinabi, habang ang isang ngiting puno ng kasiyahan ay lumitaw sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang malakas siya, hindi lang basta malakas, kundi parang walang hangganan ang kapangyarihang dumadaloy sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi na siya isang Delta-level fighter. Pumasok na siya sa hanay ng Epsilon class. Ngunit ang pagdagsa ng kapangyarihang iyon ay may kapalit. Habang lumalakas siya, isang butas ang nabuo sa kanyang katawan, at mabilis itong lumalaki. Inilabas ng ice crystal ang kanyang potensyal, ngunit hindi nito maaayos ang mga depekto sa kanyang kakayahan. Lalo lamang nitong pinalala ang mga iyon. Isang maliit na patak ng dugo ang dumaloy sa gilid ng kanyang labi. Kapitan, sigaw ni Woody at ng iba pa, takot sa kanilang mga tinig. Ngunit tinaas ni Bian Jianwu ang kanyang kamay upang patahimikin sila. Sa kalmado at banayad na tinig, sinabi niya, pumikit kayo. Agad silang sumunod, ipinikit ang kanilang mga mata at itinigil ang kanilang mga atake. Ang mga zombie, naramdamang walang lumalaban, ay nagmadali pasulong, parang isang dambuhalang alon na handang lamunin sila. Pagkatapos, sa isang iglap, sumiklab ang isang nakakasilaw na liwanag, mas maliwanag pa kaysa sa araw, at nag-ilaw sa lahat ng bagay. Ang liwanag ay napakatindi na walang makakita kung ano ang nangyayari. Walang tunog, tanging isang mapayapang pakiramdam na parang may gumagalaw patungo sa bukang liwayway. Kahit pa may babala, hindi nakapagpigil si Jiangyi. Palihim niyang binuksan ang kanyang dimensional gate at sumilip sa loob. Gusto niyang masaksihan ang buong lawak ng kapangyarihan ni Bian Jianwu sa gising nitong estado. Ang kanyang gate ay magpoprotekta sa kanya, binibigyan siya ng pagkakataong makasilip ng hindi mapinsala. Sa loob ng portal, nakita ni Jiangyi ang likod ni Bian Jianwu. Kalmado itong naglalakad pasulong, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng kanyang puting coat. Ang mundo sa paligid nila ay nababalot ng maliwanag na liwanag, ngunit sa malayo, isang malaki at nakakatakot na anino ang nakalutang, ang hukbo ng mga zombie, makapal at walang katapusan. Ngunit para kay Bian Jianwu, para bang hindi umiiral ang mga zombie. Parang usok lang ang mga ito na nilalampasan niya, at isa-isang naglalaho ang mga madilim na anyo. Napalunok si Jiangyi. Ito na ang kanyang huling atake, naisip niya. Hindi lang nililinis ni Bian Jianwu ang mga zombie sa paligid niya, patuloy siyang lumalaban, determinado na puksain ang pinakamalaking banta para sa kanyang koponan. Ngunit ang napakalakas na kapangyarihang nilalabas niya ay malapit nang wasakin ang kanyang katawan. Habang nanonood mula sa likuran, nakaramdam si Jiangyi ng paggalang para kay Bian Jianwu. Hindi niya inasahan ang ganitong tindi ng determinasyon ni Bian Jianwu. Kapitan Bian, salamat sa lahat, inisip ni Jiangyi. Hindi ko malilimutan ang iyong sakripisyo. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.